So, pwede po kayong mag-comment kung ano po yung mga gusto nyong itanong, mga gusto nyong malaman. Pwede po kayong mag-comment. So, basahin po natin yan. So, pwede tayong mag-greetings, mag-shoutout, di ba? Kung anong gusto nyong sabihin. Okay, so yung mga SMDs natin parang wala pa yata sila. Hindi pa nila nakikita yung notification nila. Yan. So, maghihintay pa tayo ng mga ilang minuto para sa ating FB Live na paano maging matagumpay sa IMG business. Diba? So, may karapatan na akong magsabi. Kasi, naranasan natin yan eh. Mahirap naman kasing magbibigay ka ng advices tapos ikaw yung sarili mo hindi ka naman successful, 'di ba? So paano ka pakikinggan ng mga tao kung nagbibigay ka ng advices tapos ikaw hindi ka naman nag-success? So bago ka magbigay dapat ikaw muna bago ka mag-share, ikaw muna yung nakaranas nung mga pinagdaanan, 'di ba? Nung hardship para makuha yung success. So, lahat po kayo, alam nyo yan. Alam nyo yung mga na-achieve natin, mga nakuha natin. Okay, so, pwede na tayo magsimula siguro, no? Okay. So, ang topic natin for today is, paano maging matagumpay sa IMG business? So, lahat po tayo, di ba, na-train or nasabihan about IMG business. So, yung IMG business ni IMG, hindi naman po ito yung pipilitin tayo na gawin natin. So, it's option. Siyempre, why not, 'di ba? Increase your cash flow, kasama yan sa pagbibuild ng financial foundation natin. Yung mag-increase tayo ng cash flow. So, si IMG, kasama din po yan na it's up to you kung gagawin mo yung business. So, ano ba yung business? Sis Marjorie? So, actually, wala naman tayong binibenta dito, di ba? Wala naman tayong mga damit or mga sapatos or kung ano-ano pang mga items, products na dadalhin mo kung saan-saan, na ipopost mo for sale and everything. Ang business talaga natin is educating people. So, yan ang ating binibenta. Yung pag-i-educate natin sa mga tao. Information. Right information. Yan yung tinitinda natin. 'Di ba? So, ang gagawin lang natin, syempre, mahirap naman na lalaban ka sa gera nang wala kang bala. Wala kang barel. Wala kang panglaban o sandata. 'Di ba? Of course, bago tayo magbigay ng information, dapat nag-aral tayo sa sarili natin kung ano ba yung dapat nating sasabihin sa mga kaibigan natin, sa mga prospect, o sa mga gusto nating turuan, gusto nating i-share. Paano natin gagawin yan? Dapat nakikinig tayo. 'Di ba? So, lahat naman tayo siguro umattend ng webinar, ng seminar, nanonood ng videos. So, meron tayong idea kung ano yung pinasok natin at kung ano din yung i-share natin sa mga kaibigan natin. So, when you start sharing informations, you are already doing the IMG business. 'Di ba? So, kapag nag-share ka na or nagsasabi ka na ng mga information, especially yung healthcare, yung Kaiser, sinabi mo na ikwento mo sa kaibigan mo, kumuha ako ng ganito. Ang ganda niya kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, na-try ko, libre yung annual physical exam, 'di ba? So, pag sinabi mo yan sa kaibigan mo, and then nakpakita siya ng interest, you are already doing the business. 'Di ba? So, 'yun ang simula. And ngayon, ano ba ang mga character ng isang financial educator? Hi, Sis Connie. Yan, nakikinig si Sis Connie. Yan, ka-flatmate ko siya dati, pero 2 years bago siya nagpa-member ng IMG. Grabe, ang hirap ko dyan. Pero ngayon, at least, diba? So, naintindihan niya kung ano yung pinasok niya. Okay, so balik tayo sa topic natin.
para magtagumpay ka sa IMG business, dapat meron kang character o meron kang gagawin sa sarili mo. Kasi pag pumasok ka sa business, hindi ito yung ano lang, yung basta-basta lang, wala lang. Hindi katulad dito ng nag-post ka, naglagay ka ng for sale, binili, tapos ang istorya, 'di ba? So yun ang diferensya kapag item, product ang binibenta. Business din 'yon. Pero when it comes to IMG business is different. Kailangan meron kang dapat i-consider. Okay? Okay, so number 1. Ano ba ang number 1 na dapat natin consider para maging matagumpay tayo sa IMG business? Change your mind. Change your mind, ibig sabihin, kung papasok ka sa business, kailangan maging business mindset ka. 'Di ba? Babaguhin mo yung mind mo. Kasi mahirap naman na pumasok ka sa business, pero ang mind mo, happy-go-lucky, shopping, ang mind mo sa pagpapabeauty, 'di ba? So, hindi siya akma sa gagawin mo. Dapat babaguhin mo yung mind mo to become a business mindset. You are the owner. Kumbaga, ang business, IMG business, ikaw yung manager. Ikaw yung gagawa. 'Di ba? Dapat yun ang attitude mo kung para maging matagumpay ka sa IMG business. At lahat ng problema dapat turn into opportunity. Halimbawa, may problema yung kaibigan mo, 'di ba? Nagsabi siya sa iyo, "Sis, pautang naman ako kasi kulang yung yung sahod ko." Problema 'yan ni sis, ni flatmate, or ni friendship, ni BFF, 'di ba? So ang gagawin niyo sa kanya, turn into opportunity. Hindi mo siya pautangin, 'di ba? Paano mo siya matutulungan? Sasabihin mo sa kanya, "Sis, ganito. Yung mga hindi mo naman kailangan na bilhin, huwag mo muna siyang bibilhin. Yung mga importante lang muna." 'Di ba? Tapos, tuturuan kitang mag-save, mag-invest para hindi ka magigipit. So, ngayon yung ipasok nyo yung IMG business. 'Di ba? So, lahat ng problema, dapat gagawin nyo siyang opportunity, turn into business. So, yan ang number 1 na attitude para magtatagumpay tayo sa IMG business. Okay? So, yung number 2 naman, prepare yourself. Prepare yourself, kumbaga, kasi magiging negosyante ka 'di ba? Magiging businessman, magiging businesswoman ka. So, dapat magiging handa ka. Ihanda mo yung sarili mo na tutulong ka sa kapwa mo. So, serve before profit. Katulad ng mga ginagawa sa inyo ng mga sponsor nyo or ng mga apply ninyo, 'di ba tinutulungan nila kayo? So, nagbibigay sila ng service. Nandyan yung pupunta sila sa inyo, nagtuturo, nagbibigay ng forms, kinukuha yung bayad ninyo, or yung mga resibo ninyo, or hinahatid yung mga kits ninyo. 'Di ba? So, nagbibigay sila ng service. Pero, hindi nila inisip na magkano kaya yung yung magiging commission ko sa'yo pagka tinutulungan kita ng ganyan. 'Di ba? So, dapat pag mga ganun, hindi mo muna siya iisipin. Kasi nga, ang business natin is to help people. Dapat, ang iniisip mo is paano mo siya matutulungan. Hindi yung kung paano mo siya makukomisyonan. 'Di ba mas masarap yung feeling na ganun? Sabi nga, 'di ba, mission first rather than commission. Yan. Tapos make your yung members happy. So once na nag-member na yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, yung friend mo, dapat make sure na happy siya, na nasa satisfied siya sa service mo or sa ginagawa mo. 'Di ba? Kasi once na happy 'yan, tandaan mo na gagayahin ka rin niya. Kung ano yung ginagawa mo, gagayahin niya rin yan sa ibang tao. Okay? At saka kapag income kagad yung nasa isip natin, hindi ka magtatagumpay. Kasi lumalabas yung pagiging greedy mo, 'di ba? Yung parang selfish mo.
na tao. Sabi nga, 'di ba, na kapag ka nakikita ni Lord kung ano yung totoong pakay mo sa kaibigan mo, kung talagang gusto mo talaga siyang tulungan, kung gusto mo talagang mabago yung buhay niya, kung gusto mo talaga na maging financially free siya someday, i-bless ka ni Lord kasi nakikita niya na pure yung intention mo sa kanya, 'di ba? Kasi yung business natin, tumutulong tayo para maging one day financially free yung kaibigan natin, yung kamag-anak natin, hindi na mangungutang, worry-free, 'di ba? So, yun, pag nakikita yan ng nasa taas talaga, alam niya kung ano yung nasa puso mo, na talagang tumutulong ka sa kapwa. Yan. Hi sis Jocelyn, hi Ate Merly, and hi sis Rose Magno Ragalit. Yun. So, okay tayo sa number 2, di ba? Ngayon sa number 3 naman tayo. In business, so you want long term o short term? So, ask natin yung sarili natin. Of course, lahat tayo gusto natin yung long term business. Sino ba naman yung may ayaw na magbe-business ngayon, bukas mawawala, 'di ba? So, lahat tayo gusto natin yung business natin hangga't maaari. Hanggang hanggang pagtanda natin or mamanahin pa ng mga anak natin or mga apo natin. Ang kagandahan kasi dito kay IMG, walang nadidemote kapag na-promote ka. Promote ka as marketing director, promoted ka as senior marketing director, CEO, executive, EVC. Hindi ka na natidemote kahit tumigil ka pa. Halimbawa, napagod ka or na-stress ka, gusto mo nang magpahinga. 1 month, 2 months, 3 months, pahinga ka, babalik ka. Pagbalik mo, yun pa rin ang position mo. Kung ano yung naiwanan mo, hindi ka nila i-demote. Diba? Saan ka makakita ng company na ganyan? Samantalang yung ibang company, pagka tatamad-tamad ka, every quarter, meron kang, tawag dyan? Meron silang assessment, diba? Ina-assess ka nila every 3 months, kung okay ba ang performance mo, kung hindi, naging supervisor ka na, pagka tatamad-tamad ka, babalik ka na naman sa pagiging bookkeeper, mga ganon, yung ibang company, 'di ba? Kung alam nyo, kasi ako meron akong alam na ganon, na-demote talaga. So, nung katrabaho ako sa Pilipinas, naranasan, hindi ako nakaranas pero isa ako sa sa nakakita ng ganong style ng company. Pero sa IMG, hindi. Walang ganun. Walang demote. At ang maganda pa, the best pa sa IMG, kung ano yung position mo, syempre matanda ka na, hindi mo na kayang mag-field, hindi mo na kayang mag-talk, hindi mo na kayang mag-lecture, matanda ka na, 'di ba? So, yung anak mo, kailangan habang bata pa siya, or habang malakas ka pa, or nakikita mo na may interest siya, i-train mo siya. Dahil kung ano yung position mo, pwede mong ipamana yun sa kanya. 'Di ba? Kaya ako yung anak ko, happy ako kasi nakikita ko na very interesting siya sa IMG. Nung nasa Pilipinas nga ako, tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mo kako pag laki mo, pag college ka na? Sabi niya, gusto ko yung maraming business, sabi niya. Magtatayo ako ng maraming business. Pero kasama yung IMG sa business ko. Sabi niya. Nagulat ako. Sabi kong ganun. Okay, sabi ko. So, sa murang edad niya, nakikita ko na interesado na siya. Kaya sabi ko nga, 'di ba, young CEO yung tawag ko sa kanya. Kasi nga, pwede niyang imana yung position ko. So, ganun din sa inyo. Kaya, do the business and work for it. Work the promotion and work the production. Yun, maipapamana nyo yun sa mga anak ninyo. Okay? So, long term, lahat tayo yan ang pipiliin natin, di ba? So, gusto natin ng long term na business sa IMG. So, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, depende yan sa inyo kung anong gusto ninyo. Hi Kuya Roldy, hello Ate Alma, thank you for watching. Yun. So long term, 'di ba? Kasi yung success is a process. Hindi naman tayo magsa-success lang ng isang iglap, successful na tayo.
lahat yan may process. Kahit yung mga malalaking tycoon, si Henry C. Bakit Henry C na ba siya? Pag pumasok siya ng business, Henry C na ba siya? Hindi. Kung alam nyo yung yung story ni Henry C, 'di ba nagsimula siya na naglilinis lang ng sapatos, tapos hanggang sa unti-unti na siyang umasenso. Ilang taon ba naging SM, nagkaroon siya ng mall. Bago siya nagkaroon ng mall, taon ang binilang niya, 'di ba? So tayo ganun din sa IMG, kailangan din natin ng taon, magbilang din tayo para makuha natin yung long-term successful. So hindi tayo dapat magmadali pagdating sa successful, sa success kasi may process 'yan eh. Pwede, sige ate, pwede mo siyang i-share. Success is a process. Hindi yan ngayon nagtrabaho ka ng malupit, ng mahigpit, bukas successful ka na. Hindi, marami ka pang pagdadaanan. Kaya long term. So yan ang dapat na maging isang attitude natin kung gagawin natin si IMG business, di ba? So yun nga sabi ko, di ba? Ako 4 years ako naging CEO, wala ang pressure. Hindi ako yung talagang as in naghabol-habol para sa sa maging CEO, maging green jacket. Teamwork yung ginawa natin, 'di ba? Lahat willing na ma-promote. So kaya kayo dapat ganun din yung yung gagawin nyo. Magsilbi sanang inspiration yung story ng success ko. 'Di ba? So okay. If ever man na ngayon sa tingin nyo parang maalat, ano pa bang sabi nung naririnig ko, matumal, 'di ba? Mahirap, ang daming rejection sis, sa buong buhay ko, ngayon lang ako na-reject ng ganito, 'di ba? Ano pa ba? Meron na daw sila, mga ganyang mga reason. So, never give up. Don't give up and never quit on your dreams. Kasi actually, ang pinaglalaban nyo dito yung pangarap nyo eh. 'Di ba? Kung ano yung gusto nyong marating. Yun yung pinaglalaban nyo dito. Hindi kung ano yung sinasabi sa inyo ng ibang tao. Okay? So, yun ang lagi nating iisipin. So, pagpatuloy lang natin. Ako, di ba, pinagpatuloy ko kahit na kung ano man yung mga naranasan ko, napagdaanan ko, I don't care. Kasi gusto kong mag-succeed. Gusto kong makarating sa ganitong position. Alang ginawa ko lang, nag-build, nag-train. Yan. Tapos, umaattend ako ng mga meetings, 'di ba? Ng mga webinars, kahit na 4 na taon na ako, hanggang ngayon, nakikinig pa rin ako ng mga webinar. Paulit-ulit. Hanggang sa natutuwa ko, hanggang sa alam ko kung ano yung mga sinasabi ko. So, ganun din. Kahit na hindi porket member kayo, marketing director na kayo, SMD kayo, hindi na kayo makikinig, hindi na kayo attend ng meeting. 'Di ba? So, tuloy lang. Kasi, every day, every year is continuous learning lang tayo. 'Di ba? Tapos a-attend kayo ng mga events. Importante 'yan. Convention, 'di ba? Yung event natin ngayon May 25. So ako masaya ako dun sa mga yung mga nag-exert ng effort na umattend. Kaya ako sa inyo. I'm so happy na gusto nyong makihalubilo kasi isa yan sa attitude ng pagiging matagumpay sa IMG business. Kasi uma-attend ka ng mga events, ng conventions, marami kayo dong matututunan. Marami kayong mamimit, marami kayong makakasalamuha na iba't ibang klaseng tao, successful people. So, dapat pag lumalabas tayo, ang imit natin yung mga successful people kasi mahahawa tayo, 'di ba, sa success nila. Kaysa naman yung lalabas tayo, ang imimit natin yung mga kainuman, ang usapan is
si ganito ganyan, nabuntis, naging addict, mga ganon. So, hindi successful mindset ang pumapasok sa utak natin. 'Di ba? So, dapat sabi nga nila, 'di ba, if you want to be successful, makisama ka sa mga successful din na tao. Makihalubilo ka sa mga successful din na tao. 'Di ba? Okay? So, yun, isa pa sa nakakatulong ng gano'n na nai-improve mo yung sarili mo. Kung ano yung mga weaknesses mo, mai-improve yan dahil sa mga nakakasama mong tao. Dahil nakikita mo, nakokopya mo, gusto mong gayahin kasi na-idolize mo siya, 'di ba? Kasi ano kayang ginawa ni Sis Marjorie? Bakit kaya naging EMD siya? Naging green jacket siya. 'Di ba? Ako willing naman ako na to share kung ano yung mga na-experience ko. I'm very willing kasi gusto ko din maranasan ninyo kung ano yung kung meron ako ngayon. Pero of course, sa tulong ng sarili ninyo, 'di ba? Kung hindi nyo naman type, mahirap naman magturo sa mga napipilitan lang. So dapat ikaw willing ka din gawin kung ano yung ginawa ng mga successful na tao. Okay, so katulad din ng ng pag bibuild ninyo ng financial foundation ninyo, 'di ba? Nagbibuild tayo ng financial foundation natin. Kumuha tayo ng healthcare, meron tayong emergency fund, nagbabayad tayo ng utang, meron tayong mutual fund. So dapat ganun din when it comes to business, dapat make it strong. Dapat yung team natin very strong din siya. So tinutulungan natin na matuto yung mga MDs natin, yung mga associate natin. Slowly, tinuturuan natin sila mag-emails, mag-solve ng mga problem, kung paano sila mag-close ng deal, makipag-usap sa mga clients, sa mga prospect nila. Dapat tutulungan natin sila. Okay, so observe each one of your members. Kasi malalaman nyo yan kung sino ba sa mga members ninyo yung 'di ba, yung interesado, yung business mind, sino ba sa kanila yung sa tingin ninyo na future star, 'di ba? So kayo yan makaka-discover niyan sa sa mga team members ninyo. Okay. So tapos tayo sa number 3. Ngayon, number 4. Number 4 naman, para matagumpay ang iyong IMG business is expand your business. Expand mo siya. So, ibig sabihin, pag shop sa park, 'di ba? Pumupunta kayo sa park ng amo mo, sa muadon. So, konting kwento-kwento, share. 'Di ba? Share mo si IMG. Ano yung magandang maidudulot or magandang benefits na IMG? Ano pang way para ma-expand natin yung business natin? FB friend. Ilang libo ang friend natin, friend list natin. 'Di ba? Ilan? Libo. Daming nagla-like. Mag-post ka ng about IMG and everything. Ilan ang magla-like doon? Pag nilike nila yan, so meaning interesado sila kung ano yung pinost mo. 'Di ba? Group chat. Siguro yung iba sa atin, meron silang mga group chat. Mga group ng mga kaibigan, kamag-anak, high school friend, college friend, iba't ibang group chat. So, expand nyo doon yung IMG, yung pag-share. Kuha kayo sa mga kasamahan natin ng mga ibang materials. Kopya, walang problema yan. Ako, kopyahin nyo yung pinopost ko. Pero wag niyong kopyahin yung pangalan ko, 'di ba? Pag kumopya kayo, make sure naman na tanggalin niyo doon yung pangalan ako, naglagay ako ng pangalan doon, or kaya naglagay ng pangalan doon yung kinopyahan niyo. Wag niyo nang ilalagay kasi halata na talagang kinopya niyo talaga siya. So, dapat pag nangopya kayo, edit din ng konti para malaman nila na sa inyo yon. Kasi mamaya, nagkopya kayo, tapos contact me, ganyan-ganyan. Hindi pala ikaw yung kinokontak nila, di ba? Contact nung pinagkopyahan mo. Kaya, konting edit lang din.
Yan, so share nyo yan. Then, makikita nyo yan, may mga mag-i-inquire sa inyo. Yun, gamitin ninyo yung social media sa advocacy natin sa pag-share. Kung gusto nyong magpatulo ng about marketing strategy, yan, si SMD Edwin. Kuya Edwin ang ating master. Siya ang ating master pagdating sa sa social media marketing. Willing naman si Kuya magturo sa inyo. Yan. Mabait yan si Kuya Edwin. So message nyo lang siya or i-add nyo siya. Paturo kayo sa kanya about sa marketing. Magaling yan. Okay? So number 5. Number 5 para magtagumpay tayo sa IMG business is embrace the change. Change, pagbabago, 'di ba? So mahirap magbago lalo na sa mga bagay na nakasanayan mo na. Sobrang hirap. Kasi ako naranasan ko na 'yan eh. Actually lahat tayo. Halimbawa, sanay tayo sa mga amo natin, after ilang years namatay siya, panibagong trabaho na naman. Ang hirap mag-adjust. 'Di ba? Ang hirap. So kailangan lahat bago. So, kailangan mong embrace kasi wala kang choice. 'Di ba? Kasi minsan hindi natin alam, yung pagbabago na yon is, yun din pala yung magbabago ng buhay natin for good, for better. 'Di ba? So, yun pala ang reason, yun pala kung bakit kailangan nating magbago. So, dapat i-embrace lang natin siya. Kumbaga, hayaan natin kung bakit may pagbabago na magaganap. So, isa din ang good sample dyan yung SMD give up. 'Di ba? So, lahat ng SMD, kaway-kaway, yan. So, lahat ng mga na-promote ng SMD, 'di ba meron silang gini-give up. So, nag-give up si SMD ng kanyang strong leg. Ang kanyang strong leg is si BFF. Si best friend forever niya. 'Di ba? Napakahirap niyan. Ang strong leg niya is si close friend. 'Di ba? Kasi once na nag-run ka ng SMD, ang makikita mo diyan actually nangyayari yung mga close friend mo talaga. Kasi kayo yung nagbanding, kayo yung lagi magkasama, kayo yung lagi nagkukintuhan. So, yung teamwork yung dalawa, nagja-jive siya. Kaya, siya ang naging naging strong leg mo. So, ang masama doon, at ang hindi happy doon, nung na-promote ka, nag-give up mo si best friend, si BFF, si close friend, si strong leg. 'Di ba? So, ibig sabihin, mawawala siya ngayon sa teammates mo. Malilipat siya doon sa upline mo. Give up mo siya, ibibigay mo siya. So, wala tayong choice, wala tayong magagawa kasi that's the IMG system. Pero, in the future, mauunawaan nyo kung ano yung principle ng give up system. Pagdating ng panahon, yung isang nawala sa inyo na pinaka-strong nyo, na favorite ninyo, best friend ninyo, close friend ninyo, na ang sakit-sakit sa dibdib, hindi nyo alam na marami ang kapalit nun. Actually, maraming naranasan ako, kahit ako, nung naging SMD ako. Ang ginib up ko talagang siya yung nawalan ako ng saklay, kumbaga sa tao ba. Nawalan ako ng kanang paa. So, isang paa na lang, paano ako maglalakad, 'di ba? Ganun. Pero wala akong choice. Anong ginawa ko? In-embrace ko yung that change. In-embrace ko siya kasi sabi ko siguro nga baka may papalit na mas maganda, 'di ba? So, ganun lang kasi marami din naman na pagka ganun ang nangyari, nawawalan din sila ng gana, tumigil na sila kasi si best friend or si strong leg, si close friend napunta dun sa upline, siya pa naman yung pinaka-katandem ko, siya pa naman yung lagi kong nakakausap pagdating sa mga invite ko, 'di ba?
nawalan na ako ng gana. Yung mga ganyan na sila, di ba? Pero hindi nila pa naiintindihan kung ano yung reason. Pero pag ganun naman sana yung yung nararamdaman natin, oo, talagang sobrang hirap. Mahirap talaga kasi nabago, ang daming mababago, ang daming mawawala, 'di ba? Pero dapat yung challenge na yun, take it as positive. 'Di ba? Kumbaga, isipin mo na lang na nawala itong strong leg na to. Pero pagdating ng panahon is mas madami yung babalik sa akin. So dapat ma-empowered ka, ma-challenge ka, 'di ba? 'Yun. So embrace the change. Talagang sabi ko nga masakit, nakaka-depress, malungkot, upset, it's okay. Pero embrace mo lang 'yan. Kasi darating at darating din yung time na mauunawaan mo na yung pagbabago na yon is for your own good pala. 'Di ba? So, yan. Yan ang number 5. Tapos, kasama pa pala sa number 5 yung explore yourself. Maraming nagbago. Maraming naiba. Pero, explore mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo na kung may nabago, ano ba yung positive side ng pagbabago na to? Huwag mong titingnan yung negative. 'Di ba? Doon magiging successful ka sa business. Actually, kahit hindi sa IMG business, i-apply mo din yan sa sarili mo. 'Di ba? Okay. So, ayun, explore mo yung sarili mo. Ano ba ang nabago sa buhay ko? Or halimbawa, walang nababago sa buhay ko. So, tanungin mo din yung sarili mo kung bakit hanggang ngayon ang tagal-tagal ko na sa abroad pero wala pa akong bahay, wala pa akong ipon sa bangko, anong nangyari, mga ganun. So ano ang dapat kong baguhin, 'di ba? Tanungin mo yung sarili mo, baka kailangan kang may baguhin para mabago din yung status mo sa buhay. Okay? So number 6 is innovation mindset. So, para maging matagumpay tayo sa IMG business, dapat meron tayong innovation mindset. Innovate. So, keep on innovating. So, dapat i-improve mo yung sarili mo. Dapat, pag naging MD ka na, medyo matured ka na, naging SMD ka na, i-level up mo na din yung sarili mo. 'Di ba? Naging kumbaga pagdating sa pananamit, pagsasalita, pag-iisip, innovate mo yung sarili mo. Magle-level up ka, magiging matured ka. Brilliant ideas. Yan. Meron akong mga SMDs natin na nakakausap. Ano sila? Very brilliant ang mga ideas nila. Lagi nilang binibigay yung kung ano yung makakatulong sa team, sa sarili nila, sa mga members. Gustong-gusto kong pakinggan yung mga ganong ideas. Kaya, message nyo lang ako or tawagan nyo ako, 'di ba? Sa akin, walang problema. Kahit associate ka, newly members ka, I'm open about brilliant ideas. So, ini-entertain ko yan. Pero pag ano lang naman, mga nonsense, wag na. Kasi mas maganda yun. Nakakatulong yun sa buhay natin, di ba? Yung pagiging innovation mindset natin. Mga strategies sa buhay, yan. Dapat meron tayong ganyang pag-iisip. Ate Yoli, Sis Jenny, thank you for watching. Yan, Sis MD Macdo, Owen Priniel. Hi, thank you for watching. Yan. So, di ba kung mapapansin nyo si IMG, always siyang nag-i-innovate. Laging may pagbabago, laging may upgrading,
Lagi siyang nagdadagdag ng mga partners, ng mga appellations, di ba? Kasi alam ni IMG na makakatulong yun sa business. Lagi siyang nag-i-innovate. Kumbaga, lagi siyang nagdadagdag. The company and Sir Joen, the president, is trying to improve kung ano pa yung pwede nating i-offer, pwede nating i-service sa mga members. Yun. Kaya, kung sino ba nakakalala dito kay Nokia? Nokia ang cellphone. Siguro dati nagkaroon kayo ng cellphone na ganun, no? Nokia. Siguro high school yata ako niya nung nagkaroon ako ng ng Nokia. Noon, 'di ba, kapag kami naka-Nokia ka na, sosyalin, 'di ba? Ngayon, wala nang Nokia. So sad. Naging mapayagpag o naging maingay lang si Nokia noon. Kaya lang, ang kulang kay Nokia, kaya hanggang ngayon nawala siya sa market kasi hindi siya nag-innovate. Yun ang naging kulang sa kanya. Kumbaga, hindi siya nag-upgrade, hindi siya naging touch, 'di ba? Syempre ang tao, gusto nila yung 3210 for CP daw. 3210 for CP now ni sis Eden. Oo, 'di ba? Noon pag may 3210 ka, parang ang yaman-yaman mo na. Noon ang Nokia, yan? Pag sinabing Nokia, parang nanakawin, 'di ba? Yung mga cellphone noon, mga talk and text, yung mga parang safeguard style. Ako yun, safeguard na cellphone ko noon, 'di ba? Yung ano ba yan? Yung Philips Sabi, yan, naaalala ko yan. Yun. Tapos bigla siyang nawala kasi hindi sila nag-innovate. Kumbaga hindi nila in-upgrade yung yung mga gadget nila. Nawala sila sa sa upgrading, sa innovating. Natalo sila ni Samsung tsaka ni iPhone. Yun. So kaya dapat nandun yung innovating mindset ninyo kung gusto niyo mag-success sa business. Dapat gagawa kayo ng gimmicks. Di ba si IMG, hindi nyo siya napapansin, almost every 3 months, may gimmick, may mga kung ano-anong dapat nating challenge. Kasi, nag-i-innovate sila. Ayaw nilang mawala sa sa market or sa business. Kaya, ito yung pinagmamalaki ko talaga na sa IMG, hindi sila nahuhuli pagdating sa mga updating, di ba? Imagine na 16 years na si IMG since 2002, 1998 pa. Pero hanggang ngayon, di ba? Ang laki ng pinagbago. Okay? So, number 7 at yung huling-huli na dapat nating magkaroon tayo at dapat nating isipin para maging matagumpay tayo sa IMG business is to improve ourselves. Yan. Dapat mag-improve tayo, mag-mature tayo kasi imagine taon-taon nagbe-birthday tayo, 'di ba? Taon-taon nadadagdagan yung edad natin. So dapat taon-taon nag-i-improve din yung sarili natin. Taon-taon dapat nag-i-improve din yung financial life natin. Taon-taon dapat nagbabago tayo. Taon-taon dapat nagle-level up tayo, di ba? Halimbawa kung ngayon last year associate ka, dapat next year maging MD ka na. Ngayon next year this year MD ka, dapat next year SMD ka na. Di ba? May improvement sa buhay natin, sa financial life natin, sa career natin. Dito, Israel, mga caregiver dyan, mga OFW. Ilang taon na ba kayo sa abroad? Nag-improve na ba kayo? Na-promote ba kayo? Diba? Magkano na yung savings nyo sa bangko? Nag-improve ba siya? Dapat yun yung i-consider natin para maging magtagumpay tayo, diba? So, improve natin yung skills natin, improve natin yung talent natin, at yung diskarte natin sa buhay. Kasi lahat tayo,
may talent, lahat tayo may skills na binigay ni God sa atin. Ang kailangan lang natin is i-discover lang natin siya. 'Di ba? Dapat kailangan natin alamin kung ano ba talaga yung desire natin. Ano ba talaga yung gusto nating gawing sa buhay para maging successful tayo. 'Di ba? So dapat 'yun ang gawin natin. Improve natin yung sarili natin para magtagumpay tayo sa business. Kasi sa business, mahirap yung yung meron kang, sabi nga nila, attitude problem. Kung familiar kayo sa ganong word na naririnig, attitude problem. Mahirap yun sa business. Kaya, yan, sabi ko na sa inyo ang mga 7 na paano tayo magtagumpay sa IMG business. Okay? So, thank you so much sa mga nakinig. Sana meron po kayong natutunan sa ating training for today. Yun lang. Basta kung may mga questions or mga brilliant ideas, sabi ko, open ako dyan. Nandito lang ako, i-message nyo ako, tawagan nyo ako. Personal coaching, strategies and everything. Walang problema po yan sa akin. Tuturuan ko po kayo. Basta, very willing lang kayo. Okay? So, bye! Thank you and see you next time!